Kabanata 776. Okay. Isang mahabang ungol ang pinakawalan ni Goyengzi. Isang aparisyon, multo sa kanyang likuran ang kumaway sa kanyang braso. Agad na lumabas ang parang cade ng marka. Parang isang malakas na bagyo, diretso itong dumaloy at pumalibot sa katawan ni Zephyr. Isang nakakatakot at malamig na pakiramdam ng pang-aapi ang agad na sumalakay sa kanya. Mayroong hindi maisip na uri ng pagsupil at paggapos. Para itong isang confrontation sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Ang sinaunang draconic bloodline na ito ay isang mutated bloodline ng dugo ng mga extraterrestrial demons, at mayroon din itong kapangyarihan ng isang Diyos ng Diablo. Sa sandaling ito, biglang nanigas ang paligid. Gayunpaman, hindi naman sa hindi siya gumagalaw, kundi sa halip ay mayroong mas malakas na puwersa ng pagkapunit. Nakatayo sa labas ng investiture stage, hindi napigilan ni Vince Scheidt at ng iba pa ang pagbabago ng kanilang mga ekspresyon. Hindi lang sila, kundi pati na rin ang Nine Kings at Nine Emperors. Nanginig ng malalim ang iba pang mga disipulo. Masyadong nakapangangilabot ang pakiramdam na ito, parang mapipigilan ang kanyang kaluluwa. Makikita kung gaano kalakas ang ancient draconic bloodline. Ito ang pangalawang pagkakataon na talagang lumaban si Zephyr laban sa kapangyarihan ng ancient draconic bloodline maliban sa confrontation kay Dongfang Xiao, ang paggamit ni Goyengzi ng ancient draconic bloodline ay malinaw na mas malakas. Boom! Isang makapangyarihang kapangyarihan ang agad na tumagos ng malalim sa kaluluwa ni Zephyr na parang isang maitim na ahas. Kumapit ito sa kaluluwa ni Zephyr at inatake siya anumang oras. Hindi lang yan. Isang bilog ng mga itim na linya ng liwanag ang nabuo sa paligid nito. Halata na gusto nilang kumapit kay Zephyr. Kapag nalock na, gaano man kabilis si Zephyr, wala nang paraan para maiwasan niya ang ganoong atake. Zephyr, aminin mo na lang ang pagkatalo. Malinaw na naramdaman ni Goyengzi na sigurado siyang mananalo, kaya sinabi niya kay Zephyr. Bagamat napakalakas nito, maaaring hindi nito ako mapapaamin ng pagkatalo. Unti-unting lumalabas ang boses niya. Walang utang na loob kang lalaki. Masyadong mayabang. Halatang halata na talo tayo. Sa oras na ito, medyo walang utang na loob ang sagot ni Zephyr. Kahit sa The Academies, hindi mapigilan ng ilang master ang pagkunot ng noo. Biglang bumaba ng mahigit kalahati ang pag-unlad ni Zephyr. Si Zephyr ay napakalakas at maaaring tawaging isang maitim na kabayo. Isa ng himala na nakapasok siya sa yugto ng pag-iimprenta. Pero ngayon, ang sagot ni Zephyr ay nagparamdam sa kanila na walang ideya si Zephyr kung ano ang makabubuti para sa kanya at kung gaano siya ka-arrogant, lalo na kung gaano siya kalalim. Para sa mga martial artist, ito ay lubhang nakakatakot. Ang mga hindi alam kung paano sumulong o umatras, gaano man sila kagaling, ay may mas mataas na posibilidad na mamatay. Kung ganoon, tutuparin ko ang hiling mo. Boom! Gumawa si Goyengzi ng selyo gamit ang kanyang mga kamay. Mabilis na ikinumpas ng malaking multo sa likuran niya ang mga braso nito. Sandaling nagdaan, libu-libong itim na liwanag ang nagsimulang sumugod patungo sa katawan ni Zephyr na parang mga patak ng ulan. Ang mga itim na ilaw na ito ay parehong nawasak ng laman at kaluluwa. Ang mga ito ay napakalakas at hindi kabilang sa kapangyarihan ng tunay na enerhiya. Tila mayroon silang madilim na aura. Mukhang hindi ako makakawala gamit lang ang spirit energy ko. Ramdam niya ang puwersang pumipigil sa kanya. Bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr. Isang sinag ng kidlat ang dahan-daang kumalat mula sa loob ng kanyang katawan. Talagang matatalo ang batang ito. Lihim na tumanggo ang lahat. Siyempre, naawa sila kay Zephyr. Total, natural lang na may umaasa na mas hihigit pa ang mararating ni Zephyr. Patayin. Habang lumalabas ang itim na anino, parang may bumabang itim na kurtina. Sandaling nagdilim ang buong entablado ng pagsasakatuparan. Kabanata 777. Kotek crack. Boom. Bigla na lang gumalaw ang malakas na pagsabog. Isang nakakatakot na bagyo ang humampes sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, sa sumunod na sandali,
sa ilalim ng takip ng itim na anino, isang figure ang mabilis na lumipad palabas, at ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig na parang siya ay labis na nawasak. Whir! Lahat ng itim na ilaw, kasama na ang itim na marka, ay agad na nawasak. Ang buong proseso ay nangyari sa isang iglap. Napakabilis nito kaya walang sino man ang nakareact. Si Goyengzi ba yan? Nang makita ang taong lumilipad palabas, nanlaki ang mga mata ng lahat dahil sa hindi makapaniwala. Ang ilan sa kanila ay hindi pa rin mapigil ang sumigaw. Boom! Para itong araw ng tagsibol na natutunaw at nagiging nyebe. Tuluyan nang naglaho ang lahat ng madilim na aura. Hu! Napabuntong hininga si Goyengzi na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. May bahid pa nga ng takot sa kanyang mga mata, na para bang may natuklasan siyang hindi kapani-paniwalang bagay. May paparating ng aparisyon, multo sa likuran niya. Malinaw na labis itong nagdusa. Doon, tila hindi naman kakaiba ang kasuotang pandigma ni Zephyr. Kalmado lang siya, na para bang hindi siya ang taong kakaharap niya lang. Sa sandaling ito, tila tumigil ang hangin. Si Zephyr ba? Isang halimaw. Nang makita ito, lahat ay may ganitong ideya sa kanilang isipan. Isang martial artist sa level 7 agility realm ang nagpakita ng pambihirang talento sa labanan para sa trono, at kahit isang eksperto mula sa half-step to spirit realm ay walang magagawa sa kanya. Nagulat ang lahat. Anong klaseng kapangyarihan ito? Puno pa rin ng takot ang mukha ni Goyengzi. Malapit na sana siyang magtagumpay, ngunit hindi niya inaasahan. Isang guhit ng sinag ng Diyos ang biglang lumabas mula sa katawan ni Zephyr, parang isang banal na espada, at direktang pinunit ang lahat ng kanyang mga atake. Hindi lang iyon, kundi muntik na rin siyang masugatan ng malubha. Alam din niyang hindi siya nasugatan dahil sa awa ni Zephyr. Secret. Bahagyang ngumiti si Zephyr. Ang kapangyarihang elektrikal na ito ay hindi pa naipapakita. Natural lang, hindi niya ito maaaring ibunyag ng sobra sa iba. Nagtapos ang labanang ito sa tagumpay ni Zephyr. Bagamat tila walang anumang magarbong galaw o mapait na komprontasyon ang labanang ito, ang panganib sa loob nito ay tiyak na higit pa sa panganib ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, ang kapangyarihang ipinakita ni Zephyr ay isa pa ring misteryo. Tila may nahulaan si Goyengzi, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Si Zephyr, na malapit ng mapatay, ay hindi inaasahan na ang banal na liwanag sa kanyang katawan ay muling kikislap. Tapos, isa pang figure ang tinawag, na patuloy na lumalaban. Nang makita ang taong ito, biglang naging kakaiba ang ekspresyon ng mukha ni Zephyr. Ang kabilang panig ay hindi ibang tao, kundi si Dongfang Xiao ng Pride Peak. Mukhang nalulumbay si Dongfang Xiao. Hindi, higit pa sa nalulumbay siya. Kung si Dongfang Xiao ang pinaka-nag-aalala tungkol sa pakikipagkita sa isang tao sa maraming disipulo, si Zephyr ang tiyak na pinakamagaling sa kanila. Pagkatapos umalis sa sinaunang kaparangan, si Zephyr ay naging bangungot ni Dongfang Xiao. Hindi, iyon ang puso ng demonyo niya. Hanggang ngayon, kahit labis ang pagkamuhi ni Dongfang Shi kay Zephyr, hindi pa rin siya naglakas loob na gumawa ng hakbang. Sa pag-iisip sa mga paraan ni Zephyr, kayang tumakbo ni Dongfang Xiao sa abot ng kanyang makakaya. Kabanata 778. Hindi ko inaasahan na ang disipulo ng ating Pride Peak ay makakabangga ni Zephyr. Oo, hindi ko talaga inaasahan na si Senior Brother Dongfang pala ang makakatapat ni Zephyr sa oras na ito. Hindi maiwasang manghula ng mga disipulo ng Pride Peak. Sa palagay ko ay hindi. Hindi ko inaasahan na si Zephyr ay magiging ganito kagaling. Ang lalaking ito ay nasa level 7 agility realm pa lamang, ngunit kaya niyang hamanin ang isang disipulo na nasa kalahating hakbang hanggang sa antas ng espiritu. Si Senior Brother Dongfang ay isa ring disipulo na nasa kalahating hakbang hanggang sa antas ng espiritu. Natatakot akong wala siyang kapantay para sa kanya. Sa palagay ko ay hindi. Tutal, kahit makapangyarihan si Zephyr, hindi naman pala utu-uto si Senior Brother Dongfang. Matagal na siyang nasa half-step to the spirit. Makapangyarihan siya.
Bagamat natalo na ni Zephyr ang maraming eksperto sa half-step to the spirit, sa tuwing lalaban siya, kakaiba ang kanyang panalo. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Naglabas ng babala ang Atlasipal. Zephyr, bakit ka nandito? Sa entablado ng pagdiriwang ng pag-uutos, sinabi ni Dong Fangxiao nang may mapait na mukha. Tiningnan niya ng malalim si Zephyr at natagpuan ang huli na medyo hindi maipaliwanag. Nang malapit nang magsimula ang labanan, itinaas ni Dong Fangxiao ang kanyang braso at sinabing mahina. Aaminin ko talo. Noong panahong iyon, kayang-kaya siyang talunin ni Zephyr kalahating taon na ang nakalilipas. Pagkalipas ng kalahating taon, inakala ni Dong Fangxiao na malaki na ang kanyang nagawang pag-unlad, ngunit matapos mapanood ang labanan ni Zephyr, lubos siyang hindi sigurado dahil pakiramdam niya ay hindi man lang ginamit ni Zephyr ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ni Dong Fangxiao, sandaling naantig ang thousand-layered waves. Halos lahat ng mga disipulo ay sumigaw ng hindi sinasadya. Ano? Inamin na niya ang pagkatalo bago pa man magsimula ang laban. Senior Brother Dongfang, nagbibiro ka ba? Paano ito posible? Malinaw na malinaw kay Dong Fangxiao ang mga sigaw ng mga disipulo, ngunit mas malinaw sa kanya na kung lalaban siya kay Zephyr, hihingi siya ng kahihiyan. Wala talagang pagkakataong manalo. Sa di kalayuan, si Jindy, na nakaupo sa isang trono, ay iminulat at ipinikit ang kanyang mga mata, na nagniningning sa walang katapusang gininto ang liwanag. Ang kanyang mukha ay naging labis na malungkot. Bastard! Mababa ang boses niya, pero may bahid ng walang katapusang galit. Nang aminin ni Dong Fangxiao ang pagkatalo. Sandaling napukaw ang atensyon ng mga tao, hindi lamang ng maraming disipulo, kundi pati na rin ng mga mapagkompetensyang disipulo sa investiture stage. Sa halip, maraming sect masters ang nagsimulang mapansin ang hindi kapansin-pansing level 7 Agility Realm Junior na ito. Kahit ang isang level 9 Agility Realm na Zephyr ay sapat na para magulat ang lahat, lalo na ang isang level 7 Agility Realm na Zephyr. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, hindi ito nagtagal. Ang labanan sa entablado ng pagsasanggalang ay nagsimulang mapunta ang atensyon ng lahat sa isa't isa. Boom! Dalawang matinding banggaan ang naganap sa yugto ng pagsasagawa ng mga pagsasagawa. Ang sumasalakay ay determinado at malakas. Umuungol. Kasabay ng ungol ng dragon. Bigla, sa kawalan, isang napakalaking puwersang hugis dragon ang nanatili. Kumislap ang mga anino ng dragon at nakapalibot sa isang figurang hugis tao. Kinontrol niya ang puwersang hugis dragon at lumunok at huminga ng palabas. Tila isang kuko ng dragon ang nag-angat ng isang bundok at ilog. Puff! Isang eksperto sa espirito ang pinalipad ng puwersa ng kuko ng dragon. Pagkatapos, pinalipad siya pabaliktad, may dugong tumutulo mula sa kanyang bibig, at hindi siya bumagsak sa lupa. Umuungol. Gumalaw ang ungol ng dragon. Kasunod nito, ang taong kumokontrol sa hugis dragon na lakas ay nagpakita na ng kanyang tunay na anyo. Kabanata 779. Ito ay isang batang martial artist. Sumasayaw sa hangin ang mahabang buhok ng kabilang panig, at ang buong katawan niya ay naglalabas ng matinding kamahalan. Ang ganitong uri ng kamahalan ay tila hindi sa isang tao, kundi, nagdadala ito ng isang uri ng kasamaan at kabaliwan. Ang mga mata ng kabilang panig ay may kakaibang maputlang gininto ang liwanag, at habang kumukurap ang gininto ang liwanag, ang mga ito ay parang dalawang matalas na talam. Si Young Master True Dragon, ang Young Master True Dragon mula sa Little Dragon King Manor. May nakakilala sa kanya. Siya ba yan? Sinasabing ang tunay na Dragon Master ay isang walang kapantay na henyo, at taglay niya ang dugo ng isang dragon. Bawat galaw niya ay kayang magpakawala ng kapangyarihan ng isang dragon. Bagamat ang Little Dragon King Manor ay hindi kasing lakas ng ibang The Academies, sa pagsikat ng Young Dragon Master, kung makakamit niya ang magandang resulta sa labanang ito para sa hegemonya, natatakot ako na ang Little Dragon King Manor ay babangon. Ngayon, interesante na.
Nakaupo nang nakakross ang mga paa sa plataporma sa unang palapag, ang Mansion Master ng Earth Devil Mansion ay tumingin kay Young Master True Dragon na may bahid ng interes sa kanyang mga mata. Naabot na niya ang espiritu at ang espiritu. Karamihan sa kanila ay lumitaw sa siyam na hari o siyam na emperador. Bihira siyang makita sa mga ordinaryong disipulo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito siya kalakas. Pinaikit ng Panginoon ng Earth Evil Manor ang kanyang mga mata at tumingin ng diretsyo sa True Dragon Master. Si Young Master True Dragon ay isang kilalang henyo sa Little Dragon King Manor House. Gayunpaman, hindi nito napukaw ang interes ng Earth Devil Mansion Master. Ang Little Dragon King Manor House ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Gayunpaman, nahulaan ng Panginoon ng mansyon ng mga demonyo sa lupa na ang pagkamatay ng isa pang batang Panginoon ay may malapit na kaugnayan kay Zephyr. Sa pagkakataong ito, kapag lumitaw siya, malamang nasusugod siya kay Zephyr nang may pagsabog ng enerhiya. Mayroong malaking agwat sa pagitan ng kalahating hakbang patungo sa espiritu at ng espiritu. Zephyr. Talagang inaabangan ko kung paano mo haharapin ang isang kaaway sa espiritu. Matapos muling tumingin ng malalim kay Zephyr, ang mga sulok ng bibig ng amo ay nakabuo na ng isang nag-aabang na arko. Boom! Nagpatuloy ang labanan. Tunay ngang karapat-dapat si Yun Tianjing sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang spiritual martial body. Halos walang katapusang nakukuha niya ang kanyang mahalagang enerhiya. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, para siyang isang katawang hugis tao na may mahalagang enerhiya. Ang napakalakas na enerhiya ay sumugod at agad na tinalo ang kanyang kalaban. Sa dinaraanan niya, ang hirap humanap ng kaparehan niya. Ang taong ito ay lubhang misteryoso, ang kanyang mga pamamaraan ay kamangha-mangha, walang katapusan ang mga pamamaraan. Gayunpaman, hinuha ng lahat na ang mga pamamaraang ito ay hindi ang kanyang pinakamalakas na lakas. Dapat may backup plan. Habang umaatake si Duan Kongchen, wala siyang talo. Sa daan, halos mahahalata ang nakasisilaw na liwanag sa likuran niya. Kahit natalo si Goyengzi kay Zephyr, napakalakas ng kanyang cultivation. Matapos matalo kay Zephyr, nagawa pa rin niyang sumugod palabas. Masasabing nakaakyat siya sa mga ulap ng hindi bumabagal. Isa sa kanila ang may hawak na sibat, hinahati ang langit at lupa, iwinawagayway ang mundo, at pinatay ang isang landas ng dugo. Ang lalaking ito ay isang disipulo ng Heavenly Feather Sect, na nagngangalang Lang Lioya. Mayroon siyang pares ng itim na pakpak sa kanyang likod at parang dalawang matalas na talam, pinupunit ang kalangitan sa napakabilis na bilis. Ang Rippled Scorpion ng Beast Blood Family ay napakalakas, mabilis, at malupit. Lahat ng kalaban na kanyang nakasalamuha ay natalo, na siyang ikinatakot ng mga tao. Natural na walang duda sa lakas ni Vince Scheidt. Ang kanyang cultivation ay walang kapantay at walang hanggan. Gamit ang banal na halberd sa kamay, ang langit at lupa ay naghiwalay, nakatanggap din siya ng maraming papuri. Sa kabilang banda, malas si Aurora Greenwood na makaharap ang isang kalaban na nasa antas ng hari ng paulit-ulit, kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang umatras mula sa barkong pandigma. Kabanata 800. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Zephyr ay ang aktwal na pagpatay sa kanya ni Yan Xiaoro, at ang banal na liwanag sa likuran niya ay umabot na sa isang malaking estado. Ang mga taong ito ay kwalipikado ng maging king to be. Bagamat maraming Academy Masters ang mukhang kalmado, isa-isa na nilang kabisado ang mga taong naglalaban. Duan Kongchen, Yun Tianjing, Yan Xiaoro, Goyengzi, Vince Scheidt, at iba pang mga disipulo. Isang kabuuang 10 tao. Walang kapantay ang bawat isa sa 10 taong ito, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay higit pa sa mga ordinaryong disipulo. Sa labanang ito, ang nakasisilaw na liwanag sa kanilang likuran ay naging matingkad. Gayunpaman, si Zephyr ang isa na higit pa sa kanilang inaasahan. Kung ikukumpara sa mahiwagang paraan ni Din Kongchen, ang mga paraan ni Zephyr ay talagang mahiwaga. Bukod sa palihim na pag-aakalang may soul art si Zephyr, natatandaan din ng iba ang kanyang bilis. Ngunit bukod pa rito, bihirang umatake si Zephyr.
Kahit ang isang eksperto ay maaaring hindi kayang pinuhin ang sarili niyang asensya at kaluluwa para maging napakalakas. Kaya naman, habang tumatagal, patuloy na ginagamit ni Zephyr ang kanyang mind-confusing eye, ngunit hindi marami sa kanyang mga trump card ang nabunyag. Sa wakas, natapos ang isa pang laban. Lahat ay kwalipikadong magpahinga. Pagkatapos ng 5 araw, magsisimula ulit ito. Noong panahong iyon, wala nang gaanong natitirang mga disipulo. 30 o 40 tao lamang ang naroon. Gayunpaman, alam ng lahat iyon. Tunay na naabot na ng labanang ito ang sukdulan nito. Kasama sa mga natitirang disipulo ang 9 na dakilang hari at ang 9 na dakilang emperador, pati na rin ang nangungunang 10 disipulo sa antas na parang emperador na tinutukoy ng mga master ng akademya at ng 3 hukom. Pangalawa, ang iba ay mga walang kapantay na henyo. Ang mga disipulong ito ay kwalipikadong maging nangungunang 10 magiging hari at maging nangungunang 9 na hari. Kapag nagsimula na ang labanan, maraming kawalan ng katiyakan. Hanggang ngayon, maraming disipulo ang hindi pa naipapakita ang kanilang tunay na lakas. Taglay pa nga nila ang kanilang mga natatanging kakayahan. Pagkatapos bumalik sa tirahan, nagsimulang gumaling ang lahat ng mga alagad. Sa kanyang tirahan, si Zephyr ay nakaupo nang nakakross ang mga paa sa isang futon. Gumawa siya ng selyo gamit ang 2 kamay, at umaagos ang kanyang lakas. Nagniningning ang kanyang mukha. Maraming masalimuot na marka ang patuloy na nalilikha sa kanyang mga kamay. Sa kanyang isipan, ang mga labanan ay patuloy na nagbabago. Siyempre, hindi niya ginamit ang buong lakas niya sa labanang ito. Ngayon, kayanan niyang labanan ang isang eksperto na nasa kalahating hakbang patungo sa espirito gamit lamang ang kaunting lakas niya. Lalo na ang matang nakakalito ng isip. Ito ay isang uri ng kapangyarihan na halos kapareho ng isang sikretong kasanayan at bloodline. Kapag nagamit na ito, sapat na ito para maging imposible para sa kalaban na ipagtanggol ito. Sa makatuwid, ang trump card na isiniwalat niya ngayon ay ang mind-confusing eye at ang kanyang bilis. Ang labanang ito ay hindi pa nakakarating sa tunay na mataas na hukuman. Total, maraming tao ang may sariling lakas. Sa kaibuturan ng kanyang mundo ng espiritu. Sa oras na ito, ang 2 kunwaring figure ay nagtatagpo. Ang isa ay si Goyengzi, at ang isa naman ay siya. Patuloy na pinagmamasdan ni Zephyr ang labanan. Ang Ghost Shadow Sect ay isang misteryosong akademya, at ang mga disipulo nito ay talagang nakahihigit sa mga ordinaryong disipulo pagdating sa mga sikretong kasanayan at bilis. Nang lumaban si Zephyr kay Goyengzi, ginamit niya ang isang bahagi ng kanyang kapangyarihang elektrikal para samantalahin ito. Ang kapangyarihang elektrikal ay may malakas na epekto sa pagsugpo sa sinaunang draconic bloodline ng Ghost Shadow Sect, kaya naman pinili ni Goyengzi na aminin ang pagkatalo. Gayunpaman, nadama ni Zephyr na kung gagamitin ni Goyengzi ang kanyang buong lakas, maaaring hindi ito manalo ng ganito kaganda.